So, hello guys. So, bagong video na naman pala ng hardcore series natin. So, episode 3 na nga pala. So, sa video na to ay gagawin lang naman natin kahit kumuha man lang ng isang enchanted book or protection 4 or 3. So, yun lang yung gagawin natin dito. At makahanap na din ng lugar kung saan tayo gagawa ng base. So, ano pa inaantay natin? Simulan na natin itong video na to. So, last episode, yung ginawa nga lang pala natin dito is kumuha ng diamond armor tapos diamond tools. So, sa episode na to, kukuha lang tayo kahit anong book or enchanted book na makukuha natin. So, day 8, dito ko na nga pala sinimulan i-export yung dalawang villager na kailangan natin sa pagtitrade ng enchanted books. So, kung nagtataka kayo kung bakit di ko pa ine-export sila or dinadala sila wala pa akong lead. So, kailangan natin yun para madala tong dalawang villager to kasi ayokong magdala ng dalawang villager pa isa-isa. So, ayun. So, day 9. Dito, tinaray ko nga pala dito kumuha ng lead. Kasi meron naman na akong slime kulang na lang is string. Kaso, tong nakuha akong string, dalawa lang. Kulang pa rin ako ng 2 piraso. So, magantay na lang tayo maggabi. So ayun, dito nag-AFK na nga lang pala ako dito kasi natamad na ako. At kailangan ko din kasi yung spider na mag-spawn para mag-drop ng string. So ayun, so narinig ko na nga pala yung zombie dito na nagkumakalabog sa mga pintuan ng mga villager. So lumabas na din pala ako dito. So dito muntikan pa nga mamatay yung villager ko dito. So tinakpan ko na nga lang pala agad dito kasi baka mamatay lang din. Sayang. Dadalhin ko pa ito mamaya So ayun, dito nakita ko nga pala yung spider na nag-spawn dito. At yun, nag-drop ng string. So dito natulog na nga lang din pala ako kasi nakuha ko na yung string na kailangan ko. Ayun, so day 10, nag-crop na din pala ako dito ng lead. At dito, sinimulan ko na nga din pala i-export tong mga villager na to sa gusto kong gawan ng base. So ayun, so dito panoorin nyo na nga lang pala dito ng buo kasi ayoko na ulit magsalita. So ginawa ko lang pala dito is mag-export ng villager at naghanap ng base. So yun, dito kung nagtataka kayo kung bakit ganito yung tubig.
gumagamit ako ng ng resource pack na Performizer. So yun, so dito nabibisit nga pala ako sa tubig kasi wala akong makita sa ilalim. So, saving quit nga pala ako dito para tanggalin yung Performizer na yan. Nakakabisit, di ko makita yung gusto kong makita sa tubig. So yun, so dito bumalik na nga pala ako dito. At nakikita ko na maayos yung tubig. Napakapangit nung kanina. So dito tinuloy ko na nga pala yung pag-export ng villager. So dito nag-place na nga ako ng block para paglalagyan ko ng bed kasi gabi na. So ayun, so day 12, tinuloy ko na nga lang din pala dito paghahanap ng magandang paglalagyan ng base. So ayun, dito nakita ko na nga pala yung paglalagyan ko ng base na patag at may mga kahoy. So dito nag-stop na nga din pala ako. At 5 minutong pagta-transport nitong villager na to, ayaw makipag-cooperate. So ayun, so naiakyat ko na nga pala dito yung villager dito. So wait, pause muna natin yung video dito. So kung umabot kayo sa video na to, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at huwag niyo na din kalimutan mag-like. Kasi gusto kong makaabot ng 1K subs bago matapos tong taon na to. So yun, balik na tayo sa video. So ayun, so pagkatapos ko i-export yung mga villager, kinulong ko na nga din pala dito sa box. So ayun, so dito nilagay ko na nga din pala yung mga gamit ko dito. Kagaya ng luma kong armor. At kumuha na din pala ako dito ng kahoy para panggawa kong pansamantagalang base. So ayun, so dahil dito gabi na, matulog na nga din pala ako dito. So day 12, dito sinimulan ko na nga pala i-build tong pansamantagalang base. So ayun, pagkatapos nun, kinuha ko na nga din pala yung water bucket ko dito kasi gusto kong i-clear out tong mga puro grass dito kasi lalagyan ko na din ng mga torch.
So ayun, pagkatapos na nilagyan ko na nga din pala dito ng torch para walang mag-spawn ng mga mobs. So dito, nilagyan ko na nga din pala ng lugar kung saan paglalagyan ng mga villager. At kung saan ko din sila ay ibibreed. So ayun, so dito, tinulak ko na nga din pala dito itong dalawang villager na to para may lagay na din dun sa dun sa nilagay kong lugar. Pagkatapos ko dun sa mga villager, nilagyan ko nga din pala dito ng bubong tong pansamantagalan kong bahay. Syempre, saan ka makakahanap ng bahay na walang bubong? So ayun, so pagkatapos bumaba na din pala ako dito sa villager. Sa mga villager dito kasi dito ko nilagay yung mga bed. At dito natulog na din pala ako dito. So yun, so day 13. Plano ko nga dapat dito kumuha ng mga wool gamit yung shears. Kasi kailangan ko sa pag-breed ng mga villager. At dito nilid ko na din pala yung mga sheep dito para meron akong mga sheep na pag-share para hindi kagad despawn. So yun, so pagkatapos nun, nagtanim na nga din pala ako dito ng mga seeds or wheat seeds. So yun. At dito gumawa na din pala ako ng lectern. Kasi plano ko sanang makipag-trade sa mga villager. Kaso nung pagbaba ko, may mga skeleton tapos mga witch dito. Sa sobrang taranta ko nga pala dito, napatay ko pa nga yung villager. So ayun, so isang villager na lang meron ako. So yun dito, nakipag-trade na nga lang pala ako dito kasi yun. Tinry ko nga dito magkaroon ng protection tree. At nilagyan ko na din pala dito ng mga torch na dapat kanina ko pa ginawa. So yun dito, kung nagtataka kayo kung bakit hanggang day 13 lang, dapat day 14 to.
nakurap yung isang recordings ko. Di ko lang kung bakit nakaka-visit yung yung Vidma recorder. Basta pakita ko na lang sa inyo yung natira. Pero nakakuha talaga ako dyan ng protection tree na book. Basta maniwala na lang kayo sa akin kasi wala na eh. Di ko na mapakita eh. So, yun lang. So, pakita ko na lang sa next episode. So, kung makaabot man lang to ng 10 likes, yun. Upload agad ako ng part 4 nito. Siguro mga pagkatapos pagka-upload ko nito, upload ka agad pagka kinabukasan. So, ayun. Hanggang dito na nga lang pala tong video na to. So, kung nagustuhan mo yung video na to, please subscribe kayo.